Isang magandang araw po sa inyo, Sir Alex. Ako po ulit si Ani at ibabahagi ko naman ang nakakapigil hiningang karanasan namin ng mister ko sa nilalang na kung tawagin natin ay aswang. Pero bago yon, ilalarawan ko lang ang lugar namin at pasensya na hindi ko na lang ididetalye ang pinakalokasyon ng pinangyarihan bilang pagbibigay respeto sa mga taong nakatira roon. Nakatira kami noon sa isang malawak na bukirin na napapaligiran ng mga taniman ng mais, palay at kung ano-ano pa. Sobrang tahimik gawa ng napakalayo ng agwat ng mga kapitbahay. Yung may-ari ng lupa kung saan kami nagtatrabaho, bumibisita lang din at umuuwi rin kaagad pagkatapos ng trabaho kaya pagsapit ng gabi ay talaga namang napakapayapa ng lugar. Ang maririnig mo lang doon, agos ng tubig sa irigasyon, mga huni ng ibon at ingay ng mga kulisap na animoy nag-uusap. Sa lugar na yon natatandaan ko pa nung ako'y maliit pa. Laging bukang bibig ng aking lola wag daw kaming lumabas ng bahay kapag madilim na dahil meron kaming kabaryong sinasabing mangtas na aswang. So kami naman syempre dahil nga mga bata lang natatakot din talaga. Sa pagdaan ng panahon, habang nagkakaisip parang naniniwala na rin kami noon gawa ng pinag-uusapan talaga sila sa lugar namin. Tapos may kumalat pa na chismis noon, may isang taong nakakita na naging aswang daw talaga yung matandang lalaki na sinasabi nilang bantog na aswang. Ngunit sa kabila noon, matiwasay naman ang pamumuhay ng mga tao. Wala naman pong napabalitang may pinatay o biniktima ng aswang. So dako tayo sa pinakabuod ng kwento. Bago lang kami noon nagsama ng aking mister. Nagkakilala lang kami nung minsang nagkasabay sa isang anihan ng palay sa lugar namin. Yun po kasi ang pangunahing hanap buhay ng pamilya. Mag-ani ng mais, palay, mag-araro at kami rin po yung nagtatanim o pugas na tawag sa amin. At dahil salat din sa buhay Sir Alex kasi nga marami kaming magkakapatid, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Nung nagkakilala kami ng aking napangasawa, sa edad na 15 anyos ay nagsama na kami sa iisang bubong kahit na hindi pa dapat pwede. Kung minsan nga naman kapag pagmamahal na ang pinag-uusapan kahit bawal ay tuloy pa rin talaga. So ayun na nga po. Tumira kami sa isang maliit na kubo ilalim ng puno ng langka katabi ng palayan kung saan sinasaka ng aking asawa. Pumayag naman ang may-ari na amo namin kasi mas mababantayan yung tanim nila. Napakaliit lang po talaga ng kubo, sir. As in tulugan lang siya, nakasya ang 3 tao. May silong tapos nag-extend lang kami sa labas ng trapal sa may pintuan para hindi mainitan. Hindi mabasa sa ulan kapag kakain at kapag magluluto sa ginawa naming maliit na dapog sa gilid lang din doon. Kahit ganon kapayak at hirap ng aming sitwasyon, masaya kami dahil parehong nagmamahalan. Kung baga sa Bisaya pa sir, bahala saging basta labing. Hanggang sa nabuntis ako, Sir Alex, masaya kami ng aking asawa, excited dahil magkakaroon na ng anak. Hindi pa halata ang aking tiyan noon. Isang araw, nagpaani yung pamilya ng bantog sa malawak nilang maisan at isa kami sa nagtatrabaho sa kanila. Kahit buntis na Sir Alex, alam nyo naman ang buhay ng maralita. Kinakailangan naming kumayod upang matugunan ang pangangailangan naming mag-asawa sa araw-araw. Okay lang naman po yun gawa ng hindi pa nga malaki ang aking tiyan noon. At sabi ni Mister, itigilan ko na kapag lumalaki na talaga. Bandang hapon habang nagpapahinga kami ng asawa ko at ng iba pang kasamahan namin sa trabaho sa bakuran ng pamilyang yon kung saan iniimbak ang sako-sakong mais. Maya-maya pa dumungaw yung matanda na sinasabi nilang isa di umanong aswang. Wala nang buhok, bitak-bitak ang mukha at medyo nakakatakot gawa ng seryoso kung makatitig at payoko. Sa isip-isip naming mag-asawa, kung totoo mang aswang ang matandang yon siguradong
hindi na magagawang mga swang pagawa ng matanda na nga. Makalipas ang ilang araw noon, isang gabi, kasamaang palad kung hindi ako nagkakamali, magtatatlong buwan pa lang ang aking pagdadalang tao nang ako'y makunan. Tandang-tanda ko pa, Sir Alex, hating gabi ito nangyari. Nagulat na lang ako noon kasi parang kinurot yung aking tiyan sa loob. Pagkasindi ni Mister ng gasera, nakita na lang namin na maraming dugo sa silong. Yun pala, nakunan na ako. Hindi naman po kami nag-isip ng iba tulad ng baka inaswang ako. Dahil sa lugar na yun tuwing gabi, normal na lang sa amin ang makarinig ng huni ng kikik at yung ibon na wild duck. Sa mga hindi nakakaalam, katunog po ng wakwak yun. Isa sa tinitignan naming dahilan ay baka dala lang ng mga iniisip kong problema. Medyo stress din kasi ako nung time na yon buhat ng ang asawa ko kung minsan ay may katigasan din ng ulo. Sabing umuwi ka agad kung minsan nakikipag-inuman pa talaga. Pero nung nakunan ako, sir, kinabukasan may napansin kaming kumalat na dugo sa silong ng bahay na tila ba inapakan dahil pati yung mga dahon sa labas ng silong ay may mga talsik ng dugo pero konti lang naman. Maaaring dala lang ng hangin o normal lang kung kaya hindi talaga kami nag-isip ng masama. Kung minsan kapag mura ang edad, wala talagang kamuang-muang pagdating sa mga ganyan. So okay lang yun sa amin, tinanggap na lang ang naging kahinatnan ng aking una sanang anak. Ngunit sa ikalawang pagbubuntis, dito lang namin napansin na meron pang ibang dahilan ang pagkahulog ng sanggol sa aking sinapupunan. Sa totoo lang, ito ang pinakanakakatakot kong karanasan sa aswang sa tanang buhay ko. Simula nung nabuntis ulit ako, Sir Alex, kung minsan may nauulinigan akong yabag sa tabi ng kubo namin. At kung minsan naman sa tubig ng palayan tapos napapadalas yung pagdaan ng kikik. Nung medyo halata na ang aking tiyan, minsan isang gabi 7:00 pasado pa lang, sakay ng bisikleta, nagtaka ang aking mister na kakarating lang galing sa tindahan dahil may namataan siyang taong nakatayo sa unahan ng kubo namin, tabi ng kalsada, sa ilalim ng puno ng mangga na tila ba nagkukubli. Sa tabi nun ay maisan ng amo namin kung kaya nilapitan ni Mister para alamin kung ano ang ginagawa at kung sino ang tao na yon. Bago pa man makalapit, lumabas ito at naglakad sa kalsada papunta sa kabilang direksyon. Pasimple namang hinabol ni Mister at nang malagpasan, nagulat siya kasi isa pala itong matanda na may nakabalabal pang itim na tela sa ulo. Walang iba kundi yung sinasabing bantog na aswang sa lugar namin. Ang asawa ko, sir, kahit magpunta ng tindahan, hindi nawawalan ng itak sa tagiliran. Bagaman kinakabahan siya noon, hindi siya nagpahalata bagkus ay sinambit niya ang matanda. Pagkatapos ay nagtanong, "Magandang gabi, lo. Kayo pala yan." Gulat ako, kala ko kung sino. "Saan tungo nyo?" Sumagot naman ito sa wikang Ilonggo at sinabi nga, "Nagsakit abi tiyan ko dong. Di na kaya amo to nga. Namuson ko danay da sa mangga." Sa Tagalog, "Sumakit kasi tiyan ko dong. Hindi na kaya umupo na ako dyan sa mangga." "Ah, kaya pala, lolo. Sige, dito na ako." So, dumiretso na ang matanda sa direksyon ng bahay nila na mahigit 1 kilometro pa ang layo mula sa amin, habang yung mister ko naman bumalik na rin sa aming kubo. Nang minsang lingunin niya ito, Sir Alex, maging ako na nasa tabing kalsada rin nung time na yon, nanunood sa kanila, kitang-kita naming pareho na lumiwanag ang mata ng matanda. Sa puntong yon ay talaga namang natakot ako kasi nga bantog na aswang ang matandang yon sa lugar namin. At gaya ng sabi ko kanina, hindi na umano ito nakakalabas ng kwarto buhat ng hindi na makakalakad sa sobrang tanda. Papanong nakarating siya sa amin banda at dire-diretso pang maglakad na akala mo hindi matanda. Siyempre bilang buntis,
nag-alala rin talaga ako noon. Sabi naman ng aking asawa, wag lang magkakamali ang aswang na yon dahil hindi siya matatakot dito. Kahit isang dangkal, hindi niya aatrasan ang matanda na yon. At eto pa, nagsinungaling ito dahil nung pinuntahan ni Mister ang ilalim ng puno ng mangga, wala naman pong dumi ng tao roon. So ibig sabihin, nagsisinungaling talaga siya, di ba? Simula noon, pinaalalahanan kami ni Mama na magsaboy ng asin sa paligid tuwing hapon at magpausok ng goma. Ngunit ako sir ay hindi kaya ang usok ng goma dahil may hika ako, kaya asin na lang yung sinasaboy ko sa paligid. Nasabi kong epektibo rin naman buhat ng bihira na lang yung nakakarinig ako ng parang may mga naglalakad malapit sa aming kubo. Nasa 7 buwan na ang aking tiyan. Isang gabi, kahit na sobrang lamig ng klema, pagpatak ng 12:00 ng gabi, nagising ako dahil pakiramdam ko nasa loob kami ng silid na walang nakakapasok na hangin. Sobrang maalinsangan talaga at yung aking sanggol parang ligalig din dahil galaw ng galaw sa loob ng aking tiyan. Pero yung asawa ko noon, mahimbing ang tulog at nakatalukbong pa ng kumot. Sobrang liwanag ng gabi na yon dahil papalapit na ang full moon. Sa kadahilan ng gusto kong makalanghap ng simoy ng hangin sa labas, binuksan ko ng bahagya ang pinto. Kung alam ko lang na ganon ang aking makikita, hindi ko na lang sana ginawa. Pagkabukas Sir Alex, halos mapaanak ako nang wala sa oras dahil sa may nakapatong na aswang sa mesa sa labas, nakaharap sa pintuan namin. Sa labis na hilakbot at pagkataranta, napasigaw ako ng pagkalakas-lakas. Paano ba naman kasi Sir Alex? Ang wangis nito ay maihahalin tulad sa isang paniki at kalbo. Mayroong mga payat na kamay at paa, mahahaba ang dila at naglalaway pa. Yung mister ko naman, naalimpungatan kung kaya napatayo ito bigla sabay dampot ng kanyang itak. Sa maniwala kayo o hindi, sa sandaling sumigaw ako animoy lumutang lang sa hangin ang aswang na bigla na lang naglaho nang tumalon ito papunta sa puno ng langka. Nang dahil doon, kahit hating gabi, nagpausok ng goma ang aking asawa at tiniis ko na lamang ito para hindi na bumalik ang aswang. Makaraan ng ilang oras, akala namin okay na kasi madaling araw na noon. Subalit pagpatak ng 3:00 kung kailan nakatulog na ulit ng aking asawa, ilang sandali pa may napansin ako sa aming bubong na gumalaw. Pag-aakala ko pa nung una butiki lang pero nung gumalaw ulit ito, dito ko lang napagtantong butas na pala ang pawid namin dahil may nakasilip na mata sa butas na maladugo sa pula. Nang dahil doon sa ikalawang pagkakataon ay napasigaw ako ng sobrang lakas kaya naalimpungatan naman ng aking asawa. Sa puntong yon, sa galit ay hinanap niya ang aswang at hinamon sa labas ng kubo. Halos magwala ang aking mister noon dahil pinagtataga niya ang mga damo pati na yung puno ng langka. Hanggang ilang sandali lang sa di inaasahan, mula sa likuran ay bigla na lang inatake siya ng aswang na nasa anyong malaking aso. Yung mister ko sir ay nakagat sa hita pero lumaban talaga siya. Umabot sila sa palayan, walang humpay na pagwasiwas sa itak hanggang sa matamaan niya ang aswang na ito sa mukha ng makailang beses. Doon palang umatras ang nilalang hanggang sa maglaho ito sa dilim. Sa nangyari, hindi kami makapaniwala na ganun ka-agresibo ang aswang na yun. Buti na lang at makapal ang shorts ng aking mister o yung maong baser na pantalon na ginawang salawal kung kaya hindi gaanong tumalab ang lahat ng ngipin ng aswang pero nasugatan pa rin talaga ang hita niya mula sa matulis na pangil ng nilalang. Nang dahil sa pangyayari, hindi kami nakatulog nun dalawa. Akala ko nga'y makukunan ako nun bunsod ng
Walang humpay ang aking pagsisigaw ng saklolo at pag-iiyak habang nanunood sa aking mister na nakikipagpambuno sa aswang. Sa lugar na yon kahit anong sigaw mo, walang makakatulong sa'yo dahil wala kaming kapitbahay na malapit. Buti na lang talaga at nagawa ng mister kong mapangibabawan ang aswang na yon dahil kung hindi, maaaring wala na kami ngayon. Matapos nun, Sir Alex, nagpaapoy na talaga siya sa labas ng kubo at sinunog yung mga lumang tsinelas namin doon. Sinabuyan din ng asin ang bubong para hindi makalapit ang nilalang. Kabutihang palad, salamat sa Panginoon inabutan naman po kami ng umaga roon na buong pag-aakala talaga namin ay katapusan na. Sa karanasan naming yon, Sir Alex, ang masasabi ko na lang lalo na kapag may kabaryo kayong mangtas na aswang, hindi rin talaga makakabuti para sa buntis ang manirahan sa lugar na tahimik at walang mga kapitbahay na malapit. Sapagkat sa oras ng kagipitan, kapahamakan, walang makakatulong sa inyo. At yun na nga po, matapos ang insidenteng yon ay agad kaming umalis sa lugar. Lumipat malapit sa bahay ng mister ko kung saan may kapitbahay na maririnig ka kapag sisigaw. Pati yung mga kapitbahay namin nun, hindi makapaniwala sa nangyari kasi unang beses sa lugar na yon na may aswang na umatake talaga sa tao. Lahat ng mga residente, walang ibang pinaghihinalaan kundi yung bantog na aswang sa lugar namin kasi nga, bago yon, namataan namin ang presensya ng matanda na pinaghihinala ang aswang malapit sa aming kubo. So syempre, kami talaga ang pakay nun, di ba? At malamang sa malamang, siya ang kalbong aswang na nakainkwentro ng aking mister. Nang dahil sa pangyayari, Sir Alex, mas lalong naging maugong ang pagkamangtas nito sa lugar. At dahil sa chismis, pati ang mga anak ng matanda hindi na masyadong nakikipag-usap sa mga tao dahil nahihiya siguro sa kumalat na balita. Makalipas pa ang ilang linggo, nabalitaan na lang naming namatay na ang bantog na yon dahil nahulog daw sa hagdanan at karamihan sa nakiramay, puro mga kadugulang ng pamilyang yon. Ang nakakapagtaka pa, Sir Alex, yung kabaong nito ay sarado. Kumbaga, hindi pinakita ang mukha dahil marami umanong sugat na sanhi ng pagkakahulog nito sa hagdanan. Ngunit ang hinala ng magkakapitbahay, hindi sa pagkahulog kung bakit nagkasugat-sugat ang mukha ng matandang yon kundi dahil sa tama ng itak ni mister. At eto pa, idagdag ko na lang din, makaraan lang ang ilang araw matapos ang libing, may agresibong aswang na namataan ng ilang magsasaka. Paikot-ikot di umano ito sa maisan ng pamilyang yon na mukhang anak daw ng matanda. Nasabi nila, yun ang tumanggap ng pagkaaswang. Sana lang daw, hindi ito matulad sa ama na isang mabangis at mapaminsalang aswang. At yun na po ang karanasan namin, Sir Alex. Marami pa po akong ibabahagi pero sa ngayon ay eto lang muna. Hanggang sa muli, Ani ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.